Mga bata, handa na ba kayong makinig sa isa na namang magandang kwento? Heto na, ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang dalagang nagngangalang Rosa. Siya ay mabait, masipag, at mapagmahal sa kapwa. Lahat ng tao sa kanilang lugar ay mahal siya, lalo na ang mga bata at matatanda. Araw-araw, tinutulungan niya ang kanyang ina sa bukid at nagdadala ng pagkain sa mga nangangailangan. Ngunit isang araw, si Rosa ay nagkasakit. Ginawa na ng kanyang ina ang lahat, pero hindi pa rin gumagaling si Rosa. Inay, kung ako po'y mawala, ilibing ninyo ako sa paanan ng burol, kung saan ko laging pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nalungkot ang kanyang ina, pero tinupad niya ang huling habilin ng anak. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ng kanyang ina na may tumutubong halaman sa libingan ni Rosa. Inalagaan niya ito araw-araw. Lumaki ito at naging isang matibay na puno na kalaunay na munga ng kulay dilaw at mabangong bunga. Napakatamis, parang puso ng anak kong si Rosa. Tinawag ito ng mga tao sa baryo na Marosa bilang pag-alala sa dalagang mabait. Pero kalaunan, naging mas kilala ito sa pangalang mangga. Mula noon, ang mangga ay naging simbolo ng kabutihan, pag-ibig at alaala ni Rosa. Kaya mga bata, alalahanin, ang mabuting puso ay laging may iniwang tamis sa mundo, katulad ng mangga. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang alamat o kwentong bayan natin ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Ako si Lola Rosa at ito ang kwentong pambata, kung saan bawat alamat ay nabubuhay muli sa ating imahinasyon. Hanggang sa susunod na kwentuhan, paalam at maraming salamat.